Sa kasalukuyan may isang hatol na kamatayan na ipinataw sa Iran na mas malala pa ng ilang beses kaysa sa digmaan. Ito ay ang pagharap sa tinatawag na Day Zero kung saan mauubos na ang lahat ng yamang tubig ng kanilang mga lungsod. Hindi ito simpleng usapin ng pagtitipid ng tubig. Sa kabiserang Tehran mula pa noong taglamig ng nakaraang taon, nagsimula ng mangyari na kahit buksan ang gripo ay wala nang tumutulong tubig. Dahil sa sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, ang mga pangunahing lungsod ay lumulubog ng hanggang 31 cm bawat taon. Hindi na ginagamit ng gobyerno ng Iran ang mga terminong kakulangan sa tubig o pagkaubos ng tubig kundi water bankruptcy. Ang national bankruptcy ay nangangahulugang walang pera. Ang water bankruptcy ay nangangahulugang walang tubig. Ang pera ay maaaring imprentahin ngunit ang tubig ay hindi. Noong Nobyembre 2025, personal na sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran sa isang pulong ng gabinete ang mga salitang ito, "Kung hindi tayo gagawa ng mga agarang hakbang ngayon din, mapipilitan tayong ilikas ang 15 milyong mamamayan ng Tehran." Hindi ito dahil sa mga missile. Hindi rin ito dahil sa mga drone. Ito ay dahil sa kawalan ng tubig. Ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang Asya, ang kabisera ng isang bansang nagde-develop ng nuclear weapons at nagpapakilalang leader ng gitnang silangan, ay nasa bingit ng tuluyang pag-abandona dahil sa kawalan ng tubig. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay isang sakunang gawa ng tao na unti-unting nabuo sa loob ng maraming dekada. Ngayong araw, 3 bagay ang aking tatalakayin. Una, ano ba talaga ang nangyayari sa Iran ngayon? Pangalawa, bakit ito ay isang problema ng pagbagsak ng ekonomiya at hindi lang isang issue sa kapaligiran? Pangatlo, ano ang aral na maibibigay nito sa atin? Kung panonoorin ninyo hanggang sa huli, magkakaroon kayo ng ganap na bagong pananaw sa mga balita tungkol sa digmaan sa Iran. Sa kasalukuyan Marso 2026, 2 digmaan ang sabay na kinakaharap ng Iran. Ang isa ay ang digmaang militar laban sa Estados Unidos at Israel na laging nababalita. Ang isa pa ay isang digmaang nagsimula na dekada na ang nakalipas kung saan walang sinumang nagpapaputok ng baril. Ito ay ang digmaan laban sa kalikasan. At sa digmaang iyon, natatalo na ang Iran. Mayroong 5 dam na nagsusupply ng inuming tubig sa kabiserang Tehran. Ngunit isa sa mga iyon ay tuluyan ng natuyo. Ang isa pa ay wala pang 8% na lamang ang natitirang tubig. Ang natitirang 3 ay nasa mapanganib na antas na rin. Ano kaya ang mangyayari kung sa inyong bahay mayroon kayong 5 tangke ng tubig ngunit ang isa ay walang laman, ang isa ay halos sahig na lang ang nababasa at ang natitirang 3 ay paubos na rin tapos ay bubuksan ninyo ang gripo? Ganoon mismo ang nangyayari ngayon. Ang mga mamamayan ng Tehran ay bumibili na ng bottled water para lang magamit ang kanilang mga banyo. Dumarami ang mga pamilyang bumibili ng sarili nilang tangke ng tubig. Isang rapper sa Iran ang nag-post sa SNS ng video na nagpapakitang walang lumalabas na tubig sa kanyang lababo at umabot ito ng milyon-milyong views. Hindi ito kwento ng isang napakahirap na bansa. Ito ay kwento ng kabisera ng Iran, isang bansang nagde-develop ng nuclear weapons at nagpapalipad ng mga missile. Kamusta naman ang pangalawang pinakamalaking lungsod, ang Mashhad? Ang level ng tubig sa reservoir ng lungsod na ito na may populasyong 4 na milyon ay bumagsak na sa ibaba ng 3%. Sa mga dam na nagsusupply ng tubig sa lungsod na ito, 3 na ang tumigil sa operasyon. Ayon sa Iran Water Resources Management Company, 19 na dam na responsable sa 10% ng kabuoang reserbang tubig ng bansa ay tuluyan ng natuyo. Kaya lumitaw ang salitang water bankruptcy. Gawin nating numero ang mga ito. Unang numero, 211 cubic kilometers. Ito ang dami ng tubig sa ilalim ng lupa na nawala sa Iran sa nakalipas na halos 20 taon. Gaano karami yan? Alam ninyo ba ang Soyanggang Dam sa South Korea? Ang pinakamalaking dam sa bansa. Ito ay katumbas ng 73 beses ng kapasidad ng Soyanggang Dam. 73 Soyanggang Dam ang tuluyang naglaho. At ang tubig na ito sa ilalim ng lupa ay naipon sa loob ng libu-libong taon. Upang natural itong bumalik, aabuti ng daan-daan hanggang libu-libong taon. Sa madaling salita, permanente na itong nawala. Pangalawang numero, 31 cm. Ito ang bilis ng paglubog ng kanlurang bahagi ng Tehran bawat taon. Ito ay opisyal na datos mula sa National Cartographic Center of Iran. Ayon sa internasyonal na pamantayan ng 5 mm kada taon ay tinuturing ng alert level, ngunit ang Iran ay lumulubog sa bilis na 60 beses kaysa sa pamantayang iyon. Bakit lumulubog ang lupa? Dahil sa sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, naging hungkag na ang kaloob-looban nito. Tulad ng isang espongha na lumiit kapag piniga mo ang lahat ng tubig nito.
Sa iba't ibang bahagi ng Tehran, nagkakaroon ng malalaking sinkhole na babaluktot ang mga kalsada at nasisira ang mga pundasyon ng gusali. Pangatlong numero, 90%. Ito ang porsyento ng tubig na nawala sa Lake Urmia na dating pinakamalaking lawa sa gitnang silangan at ika-6 na pinakamalaking salt lake sa mundo. Ngayon, halos 90% ng tubig nito ay naglaho na. Sa tuyong lawa, bilyon-bilyong tonelada ng asin ang natira at kapag humangin nagiging salt dust storm ito na tumatabon sa mga kalapit na sakahan at lungsod. Nagdudulot ito ng mga sakit sa paghinga at mata sa mga residente. Sa mga satellite image ng NASA, ang lawa na dating kulay asul at kumikinang noong dekada 90 ay naging isang puting disyerto ng asin na pagsapit ng dekada 2020. Ika-4 na numero, 45%. Ito ang porsyento ng ibinaba ng average na dami ng ulan sa Iran noong 2025 kumpara sa karaniwang taon. Ang 2025 ay naitala bilang pinakatuyong taon sa nakalipas na 20 taon. Ayon sa World Weather Attribution, ang probabilidad ng ganitong matinding tagtuyot ay tumaas ng higit sa 10 beses dahil sa climate change. Dito marami sa inyo ang maaaring mag-isip, kawawa naman ang mga taga-Iran. Pero ano ang kinalaman niyan sa ekonomiya? Mayroon itong napakalaking kinalaman. Sa katunayan, ito ang pinakabuod ng video natin ngayon. Ang tubig ay ang nakatagong hilaw na material sa lahat ng gawaing pang-ekonomiya. Kapag pinag-uusapan natin ang ekonomiya, karaniwang naiisip natin ang langis, semiconductors at bakal, ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang tubig. Gaano karaming tubig ang kailangan para makagawa ng isang pares ng maong humigit kumulang 7,500 litro, isang tasa ng kape 140 litro, isang kotse 400,000 litro. Ang isang pabrika ng semiconductor ay gumagamit ng 10,000 tonelada ng ultra-pure water araw-araw. Ang tubig na hindi direktang nagagamit sa produksyon ng mga kalakal ay tinatawag na virtual water sa economics. Ibig sabihin, sa bawat produktong binibili natin, may nakatagong tubig. Kung walang tubig, hihinto ang mga pabrika. Kapag huminto ang mga pabrika, babagsak ang GDP. Kapag bumagsak ang GDP, guguho ang buhay ng mamamayan. Ayon sa isang ulat ng World Bank, kung lalala ang kakulangan sa tubig, maaring bumaba ng hanggang 6% ang GDP ng mga bansang may matinding water stress pagsapit ng 2050. Sa mga kaso na kasing tindi ng sa Iran, maaaring mas mataas pa ang bilang na yan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos, ang tubig at enerhiya ay magkakambal. Upang makapag-supply ng tubig, kailangan ng enerhiya at para makagawa ng enerhiya, kailangan ng tubig. Sa Iran, ang masamang siklong ito ay aktwal na nangyayari. Habang bumababa ang level ng tubig sa mga dam, humihinto ang mga hydroelectric power plant. Kung walang kuryente, hindi mapapaandar ang mga water pump sa ilalim ng lupa. Kapag huminto ang mga pump, hindi na rin makukuha ang natitirang tubig sa ilalim ng lupa. Kung walang tubig, hindi mapupuno ang mga dam at mas matagal na hihinto ang mga power plant. Walang tubig, brownout, hinto ang pump, hindi makakuha ng tubig sa ilalim ng lupa, mas lalong walang tubig. Ang nakakatakot na masamang siklong ito ay nagdulot ng malawakang brownout sa buong Iran na direktang nakaapekto sa produksyon ng industriya. Pagtaas ng presyo ng enerhiya, pagtaas ng gasto sa pagmamanupaktura, pagbaba ng competitiveness sa export, paglala ng trade balance, ang sunod-sunod na reaksyong ito ay nagsimula sa isang patak ng tubig at ang paglubog ng lupa ay isa ring problemang pang-ekonomiya. Kapag lumulubog ang lupa, nababaluktot ang mga kalsada, nasisira ang pundasyon ng mga gusali at pumuputok ang mga tubo ng tubig, gas at linya ng kuryente sa ilalim ng lupa, tinataya ng mga eksperto na ang gasto sa pag-aayos ng pinsala sa infrastruktura ng Tehran ay aabot sa 10 bilyong dolyar. Ito ay isang halagang hindi kayang bayaran ng gobyerno ng Iran na baon na sa utang. Ngayon, narito na ang tunay na mahalagang tanong. Bakit umabot sa ganito ang Iran? Dahil lang ba sa climate change? Hindi. Isang pag-aaral na inilathala sa International Academic Journal na Nature Sustainability noong 2026 ng isang research team mula sa Hamburg University of Technology sa Germany ang malinaw na nagpaliwanag nito, governance-led water collapse hindi ang kalikasan ng bumagsak kundi ang mga maling desisyon ng mga tao ang nagpabagsak sa tubig. Ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga desisyon iyon ayon sa pagkakasunod-sunod sa kasaysayan. Ang una ay ang madaliang pagtalikod sa 3,000 taong karunungan. Ang malaking bahagi ng teritoryo ng Iran ay tuyo sa buong taon. Ngunit ang mga sinaunang Persyano ay hindi namatay sa uhaw. Gumawa sila ng isang napakagandang sistema na tinatawag na Qanat. Ano ang Qanat? Sa matataas na kabundukan ng Iranian Plateau, maraming tubig ang naiipon. Naghukay ang mga Persyano ng mga patayong balon sa gilid ng bundok at pinagdugtong-dugtong ang mga ito upang makagawa ng isang underground tunnel na may banayad na dalisdis.
Sa estrukturang ito, natural na dumadaloy ang tubig pababa dahil sa gravity. Ang sistema na ito ay may dalawang pangunahing katangian. Dahil nasa ilalim ito ng lupa, hindi ito sumisingaw dahil sa init ng araw at dahil ang ginagamit lang ay ang tubig na ibinibigay ng kalikasan, hindi nauubos ang tubig sa ilalim ng lupa. Sa loob ng halos 3,000 taon na buhay ang mga taga-Iran gamit ang sistemang ito. Ito ay isang dakilang teknolohiya na kinilala rin ng UNESCO bilang isang World Heritage Site, ngunit ang 3,000 taong karunungan na ito ay walang kahirap-hirap na gumuho sa harap ng oil money. Ang pangalawa ay ang maling kalkulasyon ng Pahlavi Dynasty. Noong 1963, idineklara ng Pahlavi Dynasty ang tinatawag na White Revolution. Ito ay isang modernisasyon na polisiya na naglalayong gawing moderno ang agrikultura at pataasin ang produksyon ng pagkain. Gamit ang napakalaking oil money, sinimulan ng gobyerno na aktibong isulong ang paggamit ng mga mechanical diesel pump. Hindi tulad ng kanat na gumagamit lang ng tubig na ibinibigay ng kalikasan, ng mga mechanical pump ay kayang magbuga ng tubig sa isang pindot lang kapag itinutok sa aquifer. Dagdag pa rito, nagbigay ang gobyerno ng napakalaking subsidiya sa presyo ng langis at kuryente para sa agrikultura. Sa madaling salita, ginawa nilang halos libre ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Sa economics, ito ang tinatawag na tragedy of the commons. Dahil libre ang tubig, walang sino man ang nagtitipid. Lahat ay nag-uunahan na kumuha ng mas marami hanggat maaari. Ang resulta, ang pampublikong yaman na tubig sa ilalim ng lupa ay mabilis na naubos. Sa pagdami ng libu-libong balon ng ipon na tubig sa ilalim ng lupa ng Iran sa loob ng libu-libong taon ay biglang naubos. Ang libu-libong kanat na nawalan ng daloy ng tubig ay unti-unti ring natuyo. Ang pangatlo ay ang kabalintunaan ng Islamic Revolution. Matapos maging isang teokratikong estado dahil sa Islamic Revolution, hinarap ng Iran ang matinding economic sanctions at international isolation dahil sa pakikipag-alitan nito sa kanluran. Ang mga leader ng Iran ay nabahala sa seguridad na baka maputol ang importasyon ng pagkain. Ang naging desisyon nila ay 100% self-sufficiency sa pagkain. Mukhang makatuwiran sa unang tingin. Ngunit may problema. Sa isang bansang karamihan ay tuyo ang lupa, plano nilang magtanim ng mga pananim na nangangailangan ng napakaraming tubig tulad ng trigo at bigas. Ito ay katulad ng pagsasabing magbubuhos sila ng tubig sa gitna ng disyerto. Ang resulta, mahigit 90% ng kabuuang yamang tubig ng Iran ay nagagamit sa agrikultura. Samantala, ang kontribusyon ng agrikultura sa GDP ay nasa 10% lamang. Isang hindi kapani-paniwalang istruktura ang nabuo kung saan isang industriya na may napakababang kahusayan ang halos umuubos sa yaman tubig ng bansa. Ikaapat ay kapag sinisira ng politika ang ekonomiya, ang kabalintunan ng mga subsidiya. Para sa mga politiko, ang boto mula sa kanayunan ay mahalaga para manalo sa halalan. Kapag nawalang suporta ng malalaking commercial farm at may-ari ng lupa ang tinatawag na agricultural elites, magiging mahirap ang eleksyon. Kaya't ipinagpatuloy ng mga politiko ang pagbibigay ng malalaking subsidiya para sa tubig na pang-agrikultura. Noong 2010, nagkaroon ng pagbawas sa subsidiya dahil sa fiscal deficit at ang singil sa kuryente para sa mga tahanan at industriya ay biglang tumaas. Ngunit ang singil sa kuryente para sa agrikultura, dahil sa lobby ng sektor ng agrikultura, at sa pressure mula sa mga mambabatas na nag-aalala sa boto, ibinaba muli ang singil. Ang resulta sa kasalukuyan, may humigit kumulang 7 milyong balon sa Iran at kalahati nito, 500 bendo ay mga iligal na balon na walang permit. Sa halip na parusahan ito, ipinasa pa ng gobyerno ang isang batas na ginagawang legal ang mga iligal na balon. Ang ikalima ay ang negosyo sa dam ng Revolutionary Guards, ang pagsilang ng water mafia. Habang paunti ng paunti ang tubig, pumasok sa eksena ang Revolutionary Guards, ang piling hukbo at pangunahing kapangyarihan ng Iran. Ang kanilang solusyon ay ang pagtatayo ng mga dam sa buong bansa upang ipunin ang lahat ng tubig sa ibabaw. Ginamit ng Revolutionary Guards ang kanilang construction company na Khatam Al-Anbiya para monopolisahin ang pagtatayo ng mga dam. Binaliwala nila ang environmental assessment at feasibility studies at mula dekada 90 sa loob ng 30 taon, nagtayo sila ng mahigit 600 dam. Ngunit mayroong pinakanakakagulat na kaso rito. Ito ang Godvan Dam na itinayo sa Karun River. Ang lokasyon kung saan itatayo ang dam ay nasa ibabaw ng isang malaking salt formation. Paulit-ulit na nagbabala ang mga eksperto, kung magtatayo kayo ng dam dyan, magiging kasing alat ng tubig dagat ang tubig ng ilog. Binaliwala nila ang babalang iyon at itinuloy ang proyekto. Ang resulta, ang dam ay naging isang higanteng tangke ng tubig alat.
Habang tumataas ang kaalatan ng Caron River, ang matabang lupang sakahan sa ibaba ng ilog ay naging tigang at mahigit 400,000 puno ng date palm ang natuyo at namatay. At may mas nakakagulat pa, ang mga lokasyon kung saan itinayo ang mga dam na ito ay karaniwang nasa mga lugar kung saan nakatira ang mga etnikong minorya tulad ng mga Arabo at Kurd. Hinarangan ng Revolutionary Guards ang daloy ng ilog at nagtayo ng daan-daang kilometrong mga tubo upang dalhin ang tubig sa mga tuyong lungsod sa loob ng bansa kung saan nakatira ang mga etnikong Persiano. Ang mga ilog at latian sa mga liblib na lugar ay natuyo at naging sanhi ng mga dust storm at maraming magsasaka mula sa mga etnikong minorya ang nawalan ng kabuhayan. Tinawag ng mga mamamayan ng Iran ang estrukturang ito na water mafia. Naging isang kilalang termino ito sa buong mundo na ginamit mismo ni Pangulong Trump sa kanyang talumpati sa Riyadh noong Mayo 2025. Ngayon sumabay pa ang digmaan. Noong Marso 7, 2026, binomba ang isang desalination facility sa Qasem Island sa Strait of Hormuz. Dahil dito, humigit kumulang 30 nayon ang hindi nakatanggap ng supply ng inuming tubig. Bilang ganti, inatake ng Iran ang isang water treatment facility sa Bahrain. Bakit ito nakakatakot? Dahil ang gitnang silangan ang responsable sa halos 40% ng produksyon ng desalination sa buong mundo. Ang Kuwait ay umaasa sa desalination para sa mahigit 90% ng kanilang inuming tubig at ang Saudi Arabia ay higit sa kalahati. Kung masisira ang mga pasilidad na ito, hindi lang ito simpleng abala kundi isang isyu ng pambansang kaligtasan. Ang sistemang gumuho na dahil sa mga dekada ng pagkakamali ng tao ay tumatanggap ngayon ng huling dagok mula sa digmaan. Dito linawin natin ang isang posibleng kontra-argumento, hindi ba't ang Iran ay isang espesyal na bansa na nasa ilalim ng sanctions at nasa gitna ng digmaan? Ano ang kinalaman niyan sa amin, tama? Ang Iran ay talagang isang espesyal na kaso. Ngunit ang kakulangan sa tubig mismo ay hindi problema lamang ng Iran. Ayon sa isang ulat ng World Resources Institute, 25% ng populasyon ng mundo o halos 1.7 bilyong tao ay nakatira sa mga lugar na may matinding water stress. India, Mexico, Egypt, Pakistan, Spain, lahat ay dumaranas ng krisis sa tubig at hindi exempted ang South Korea. Itinuturing ito ng UN na isang water-stressed country. Bagamat hindi masama ang dami ng ulan, siksikan ng populasyon sa maliit na teritoryo at 70% ng ulan ay bumubuhos tuwing tag-araw. Lalo na ang industriya ng semiconductor na siyang puso ng ekonomiya ng South Korea ay isa sa mga industriyang may pinakamataas na pagkonsumo ng tubig sa buong mundo. Ang mga pabrika ng semiconductor ng Samsung Electronics at SK Hynix ay kumukonsumo ng daan-daang libong tonelada ng ultra-pure water araw-araw. Kung lalala ang tagtuyot, direktang maapektuhan nito ang produksyon ng semiconductor na magiging direktang dagok sa export at GDP ng South Korea. At habang lumalala ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, lumalaki rin ang epekto nito sa ekonomiya ng South Korea. Halos 70% ng inaangkat na langis ng South Korea ay nagmumula sa gitnang silangan. Ang krisis sa tubig ng Iran ay nagpapalala sa kawalang tatag ng rehiyon at ang kawalang tatag na iyon ay yumayanig sa supply chain ng enerhiya, isang kadena na direktang konektado sa ekonomiya ng South Korea. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang pinakadramatikong paghahambing. Sa tabi ng Iran ay ang Israel, hindi ba? Mahigit 60% ng teritoryo nito ay disyerto. Mas maliit ito at mas tigang kaysa sa Iran. Ngunit ngayon nag-export ng tubig ang Israel. Naging bansa na itong nagsusupply ng tubig sa Jordan at Palestine. Paano ito naging posible? Sa halip na ibuhos ang yaman nito sa pagsuporta sa mga armadong grupo o pagde-develop ng nuclear weapons, nag-focus ang Israel sa 3 pambansang pamumuhunan. Una, teknolohiya sa desalination ng tubig dagat. Ngayon ang Israel ang may hawak ng isa sa pinakamahusay na teknolohiya sa desalination sa buong mundo. Halos 80% ng kanilang inuming tubig ay nagmumula sa desalination at ine-export nila ang teknolohiyang ito sa buong mundo. Pangalawa, teknolohiya sa drip irrigation. Ito ay isang teknolohiya na nagbibigay ng tubig ng direkta sa mga ugat ng halaman. Nababawasan nito ang pag-aaksaya ng tubig ng mahigit 90%. Ito ay isang teknolohiyang binuo ng Israel na nagbago sa paradigma ng agrikultura sa buong mundo. Pangatlo, pag-recycle ng wastewater. Halos 90% ng tubig na ginagamit sa agrikultura ay nagmumula sa recycled water. Ang mga ito ay naging mga industriyang pang-export na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sa parehong tigang na kapaligiran ng isang panig ay naging bansang nag-export ng tubig habang ang isa ay naging bansang kailangang iwanan ng kabisera at tumakas. Ito ang pinakamalakas na ebidensya kung gaano kahalaga ang mga desisyon ng isang bansa. Ipapakita ko sa inyo ang hinaharap ng Iran sa 3 senaryo. Unang senaryo, panandalian 1 hanggang 2 taon.
Hanggat nagpapatuloy ang digmaan, malaki ang posibilidad na magpatuloy ang pag-atake sa infrastruktura ng tubig. Maaring ipatupad ang water rationing sa Tehran at maaring magsimula ang sapilitang paglikas sa ilang lugar. Ang pagtaas ng presyo dahil sa kakulangan sa tubig, brownout at kawalan ng seguridad sa pagkain ay maaring magdulot ng pagsiklab ng kaguluhan sa lipunan. Pangalawang senaryo, panggit na 3 hanggang 10 taon. Kahit matapos ang digmaan, hindi matatapos ang problema sa tubig. Ang 211 cubic kilometers ng tubig sa ilalim ng lupa na nawala na ay hindi na maibabalik. Ang gasto sa proyekto ng paglipat ng kabisera ay tinatayang nasa 30 bilyon hanggang 100 bilyon, ngunit malaki ang posibilidad na hindi ito umusad dahil sa pressure sa pananalapi. Habang bumabagsak ang kanayunan, maaaring magpatuloy ang malawakang urbanisasyon at kawalan ng trabaho. Pangatlong senaryo, pangmatagalan 10 taon o higit pa. Kung hindi makakamit ng Iran ang isang maayos na reforma sa pamamahala ng tubig, nagbabala ang ilang eksperto na maaaring maitala sa kasaysayan ng Iran bilang ang unang bansa sa mundo na dumanas ng water bankruptcy. Theoretical na posible ang isang senaryo ng pagbaliktad kung saan mag-import sila ng tubig pagkatapos ng digmaan at mapabuti ang relasyon sa pandaigdigang komunidad. Ngunit sa kasalukuyan, napakababa ng posibilidad na iyon. Ang aral sa video na ito ay maaaring ibuod sa isang pangungusap. Ang isang bansa na ginagawang libre ang tubig ay sa huli mawawalan mismo ng tubig. Sa loob ng mga dekada, hindi nagtakda ang Iran ng tamang presyo para sa tubig. Ginawa nilang halos libre ang tubig sa pamamagitan ng mga subsidiya at bilang resulta, walang sinuman ang nagtipid nito. Ipinagpatuloy ng mga politiko ang istrukturang ito para sa boto at ginamit ng militar ang pagtatayo ng dam bilang paraan para kumita. Ang lahat ng maling desisyon na iyon ay naipon sa loob ng mga dekada at lumikha ng kasalukuyang water bankruptcy. Kung ang digmaan para sa yaman noong ika-20 siglo ay tungkol sa langis o black gold, ang digmaan para sa yaman sa ika-21 siglo ay magiging tungkol sa tubig o blue gold. At sa pinakaharap ng labanang iyon ngayon ay ang Iran. Ang trahedya ng Iran ay hindi isang natural na kalamidad. Ito ay resulta ng mga maling patakarang pang-ekonomiya, tiwaling pamamahala at baluktot na alokasyon ng yaman na naipon sa loob ng mga dekada. At ang aklat-aralin na iyon ay patuloy na isinusulat hanggang sa sandaling ito. Kamusta ang video natin ngayon? Para sa mga nag-iisip lang na tataas ang presyo ng langis kapag nanonood ng balita tungkol sa digmaan sa Iran, nakikita niyo na ba ngayon ang mas malalim na kwento sa likod nito? Ang tubig ay hindi isang issue sa kapaligiran. Ito ay agrikultura, enerhiya, infrastruktura at credit rating ng isang bansa. At ito ang pinakamalinaw na aklat-aralin na nagpapakita kung paano magkakaugnay ang politika at ekonomiya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like. Maraming salamat sa panonood.